Sabi nila, nakita raw ni Nostradamus ang pagkawasak, pero paano kung nakita rin niya ikaw? Ito'y hindi lang basta propesya tungkol sa katapusan. Ito'y tungkol sa sandaling mabasag ang iyong buhay para muling buuin ng tadhana mismo. Sa gitna ng katahimikan, matagal nang naghahanda ang iyong kaluluwa para sa isang bagay na mas dakila, pag-ibig, kasaganaan, kagalingan, o ang himalang muntik mo ng sukuan. Paano kung ang pagbagsak na kinatatakutan mo ay hindi parusa, kundi banal na senyales ng muling pagsilang? Manatili hanggang sa dulo, dahil kapag naunawaan mo ang propesyang ito ang iyong puso, landas, at kapalaran ay maaaring hindi na muling maging katulad ng dati. Sa loob ng maraming henerasyon, tumitingala ang mga Pilipino sa mga bituin, sa ihip ng hangin, at maging sa liwanag ng kandila upang maghanap ng mga senyales mula sa banal. Naniniwala tayo na walang nangyayari ng walang dahilan, hindi ang mga panaginip na bumabagabag sa atin, hindi ang mga luha na kusang bumabagsak, at lalong hindi ang katahimikan matapos ang pagkawasak ng puso. Bawat sandali, gaano man kasakit, ay may bulong mula sa universo. Minsan, binanggit ni Nostradamus ang panahon kung kailan mababasag muna ang mga puso bago sila magising, isang propesya hindi ng pagkawasak, kundi ng pagbabagong banal. At marahil ang panahong iyon ay ngayon. Kung nararamdaman mo ang bigat ng kalungkutan, ang paglayo ng minamahal, o ang katahimikan ng mga dasal na tila walang tugon, huwag kang umiwas. Natagpuan ka ng mensaheng ito dahil may dahilan. Dahil bago dumating ang muling pagsilang, kailangang matutong sumuko ang kaluluwa, at bago bumalik ang liwanag, kailangang tahakin muna nito ang pinakamadilim na gabi. Dito nagsisimula ang iyong propesya. Emosyonal na pagdiskubre. May mga sandaling parang lahat ay dumudulas mula sa iyong mga kamay, kahit gaano mo pa ito pilit hawakan. Nagdarasal ka, naghihintay, lumalaban pero unti-unting lumalayo ang taong mahal mo, nagsasara ang mga pinto, o bumabagsak ang katahimikan na parang dagundong sa iyong kaluluwa. Akala mo'y masamang tiyempo lang. Baka naniwala kang kulang ka. Baka sinisi mo ang sarili mo. Ngunit paano kung ang lahat ng ito ay hindi tungkol sa pagkabigo, kundi tungkol sa tamang oras ng tadhana? Ang mga Pilipino ay likas na marunong magdala ng sakit ng tahimik, tinatago ang luha sa likod ng mga ngiti, nag-aalok ng pagkain imbes na humingi ng tulong, at nagsisindi ng kandila sa halip na umiyak sa madla. Ngunit kahit sa ating katahimikan, nakikinig ang universo. Kahit sa kawalan ng galaw, may banal na pag-ikot na nagaganap. Minsang isinulat ni Nostradamus ang tungkol sa kalungkutan na dadalaw sa maraming puso, isang mahiwagang alon ng emosyonal na pagbagsak. At ang mga makararanas nito ay isipin na sila'y pinarurusahan. Ngunit hindi sila pinaparusahan. Sila ay pinipili. Alam mo ba, bago tuluyang lumago ang kawayan, ilang taon muna itong nag-ugat sa ilalim ng lupa. Walang nakakakita ng paglago, ngunit sa kailaliman, ito'y naghahanda. At kapag dumating na ang tamang panahon, bigla itong sisibol sa magdamag. Marahil ang iyong mga luha ay yaong mga ugat. Marahil ang iyong paghihintay, katahimikan, at pagkawasak ng puso ay isang banal na paghahanda. Napansin mo na ba ang mga senyales? Ang parehong panaginip na paulit-ulit bumabalik. Ang kandilang kumikislap sa kwartong walang hangin. Ang mga ibong dumadaan sa iyong daraanan o orasan na humihinto sa 3 oras 33 minuto. Hindi ito mga aksidente. Ito'y pahiwatig ng langit, mga bulong mula sa daigdig ng mga espiritu na nagpapaalala sa iyo, may malaking pagbabagong nagaganap. May isang nanonood ngayon na nawalan ng taong minahal niya ng labis, hanggang sa nakalimutan na niyang huminga nang wala ito. May isang nagbigay ng lahat para sa isang pangarap, ngunit iniwang walang natira. May isang gumigising araw-araw na may bigat sa dibdib, at hindi alam kung bakit. Ito ang emosyonal na pagbagsak na nakita ni Nostradamus. Ngunit hindi ito ang iyong katapusan. Ito ang iyong paanyaya. Upang sumuko. Upang palayain. Upang tumigil sa pagpipilit sa mga bagay na hindi nakatakdang manatili. Dahil minsan, inaalis ng universo ang mga bagay o taong mahal mo, upang bigyang daan ang tunay na kailangan ng iyong kaluluwa. At ang ganitong uri ng pagsuko, yaong sandaling lumuhod ka, at mabasag ang iyong puso, doon nagsisimula ang tunay mong paglalakbay. Madalas nating marinig sa mga Pilipino, ang tunay na himala, tahimik dumarating. At marahil, ang iyo ay naririto na, nakatago sa anyo ng pagkawala, binalot ng pagkalito, at naghihintay lamang na buksan ng pananampalataya. Sa susunod na bahagi, susuriin natin kung ano talaga ang kahulugan ng pagbagsak na ito.
Ating bubuksan ang mga senyales, ang propesya, at ang banal na mensahe sa likod ng iyong sakit, dahil may makapangyarihang bagay na unti-unti nang nabubuo sa kabilang panig. Pahayag ng Espiritu. Paano kung ang iyong sakit ay hindi lang isang sandali? Paano kung ito ay isang mensahe, banal, sinadya, at nakasulat na sa mga bituin bago ka pa ipinanganak? Minsang sinabi ni Nostradamus ang tungkol sa panahong, ang buwan ay iyak ng walang luha, at ang kaluluwa ay magigising sa apoy. Marami ang naniwalang ito'y hula ng pandaigdigang pagkawasak. Ngunit paano kung ang tinutukoy niya ay ikaw? Ang apoy sa loob ng iyong puso mismo. Ang mga Pilipino ay matagal nang marunong magtiwala sa mga palatandaan. Kapag kumikislap ang kandila ng walang dahilan, bulong natin, may dumadaan. Kapag kumatok ang ibon sa bintana, tayo'y napapahinto. Kapag nanaginip tayong may umiiyak, nagigising tayong mabigat ang dibdib. Ang mga ito'y hindi basta pamahiin, ito ang buhay na wika ng universo. At nitong mga nakaraang araw ang universo ay tahimik na nakikipag-usap sa iyo. Marahil narinig mo ang iyong pangalan sa gitna ng katahimikan. Marahil inuulit-ulit ng iyong mga panaginip ang parehong mensahe. Marahil paulit-ulit mong nakikita ang parehong numero, 111, 222, 555. O marahil nararamdaman mong lumalamig ang hangin sa paligid kahit mainit ang panahon. Hindi ito mga aksidente. Ito ay mga paanyaya. Lumalapit ang mga espiritu. Manipis na ang tabing sa pagitan ng mga daigdig. At ang iyong puso ay muling ginigising. Tandaan, ang muling pagsilang ng espiritu ay hindi nagsisimula sa liwanag, kundi sa pagbagsak, sa kalituhan, sa masakit na katahimikan. At sa katahimikang iyon nagsisimula ng bumulong ang universo. Hindi ka naliligaw. Ibinabalik ka lang sa tamang daan. Hindi ka pinarurusahan. Ginising ka. Ang sakit na ito ay hindi katapusan, ito ang pagbubukas. Sa kulturang Pilipino, may ritual para sa mga taong naniniwalang may sumpa o pasan ng bigat. Pinapaliguan sila ng asin habang binibigkas ang kanilang pangalan sa apoy ng kandila. Bakit? Dahil naniniwala tayo na kailangang pakawalan ng espiritu ang sakit bago tuluyang maghilom ang katawan. Sa ngayon, iyon din ang hinihingi sa iyo, hindi gamit ang iyong mga kamay, kundi gamit ang iyong kaluluwa. Ang pagbagsak na nararanasan mo ay ang sigaw ng iyong espiritu na humihingi ng pagkakahanay. At alam ito ni Nostradamus. Nakita niya na sa panahon ng kadiliman, yaong mga pinili, ang mga sensitibo, ang mga umibig ng totoo, ang mga nagtiis ng tahimik, ay siyang muling babangon. Hindi bilang mga mandirigma ng digmaan, kundi mga mandirigma ng puso. Ang pangarap na nagwakas, hindi yon kabiguan. Ang pag-ibig na lumisan, hindi yon pagtanggi. Ang katahimikan na sumunod, hindi yon pag-abandona. Ito ay proteksyon. Ito ay paghahanda. Ito ay propesya. Ang taong biglang nawala. Ang pagkakataong hindi natuloy. Ang tahanang kinailangang iwanan. Hindi iyon ang iyong kapalaran. Sila ay mga paglilihis upang mapabilis ang iyong muling pagsilang. Kailangan mong maging hungkag. Upang muling mapuno ng banal. Ngayon, bumubulong sa iyo ang daigdig ng mga espiritu. Sindihan mo ang puting kandila. Isulat ang iyong buong pangalan sa isang pirasong papel. Bulungan ang apoy ng 3 salita, pinalalaya ko na. Maaaring makaramdam ka ng kilabot. Maaaring tumulo ang iyong mga luha. O maaaring wala kang maramdaman. Ngunit may gagalaw. May magbabago. Dahil iginagalang ng universo ang pagsuko. At kapag muling nagkatugma ang mga bituin, gaya ng sinabi ni Nostradamus, ang mga tahimik ay muling makaririnig at ang kanilang mga puso ang magiging gabay. Ikaw ang isa sa mga tahimik na yon. At ang oras upang muling makarinig ay ngayon. Sa susunod na bahagi, bubuksan natin ang gabay sa manifestation na kailangan mo, kung paano muling susulong, anong ritual ang dapat mong gawin, at anong mga biyayang unti-unting nag-aayos sa likod ng tabing. Dahil ito ay hindi lang iyong pagbagsak. Ito ang iyong pagbangon. Pagpapakita at patnubay. Narinig mo na ang unos. Nakita mo na ang mga senyales. At ngayon panahon mo nang bumangon. Ang propesya ay hindi kailanman tungkol sa pagkawasak. Ito ay tungkol sa paghahanda. Hindi sinubok ng universo na basagin ka, sinubukan nitong buksan ka. At ngayong nabiyak na ang iyong kaluluwa, saka lamang makakapasok ang liwanag. Ngunit kailangan ng liwanag ang espasyo.
At ang espasyo ay nagmumula sa pagsuko. Kaya't ang tanong ngayon ay hindi na, bakit ito nangyari sa akin? Kundi, ano ang gagawin ko sa paggising na ito? Sa kulturang Pilipino, kapag may mabigat na humaharang sa ating landas, sa pag-ibig, sa pera, o sa buhay, hindi tayo basta naghihintay. Kumikilos tayo. Nagsisindi tayo ng mga kandila. Sinusunog natin ang dahon ng laurel. Binubulong natin ang mga pangalan sa tubig na may asin. Isinusulat natin ang ating mga dasal at hinahayaan itong tangay ng ilog. Dahil alam natin, tumutugon ang espiritu sa layunin. At ngayong gabi, iyon mismo ang panawagan sa iyo. Ritual 1, dandy puting kandila. Kailangan mo ng isa puting kandila. Isang tahimik na lugar. Ang iyong buong pangalan nakasulat sa papel. Paraan. Sindihan ang kandila sa katahimikan. Ipikit ang mga mata at sabihin. Pinalalaya ko ang hindi kailanman akin. Tinatanggap ko ang nakatakda para sa akin. Ibulong ang iyong buong pangalan ng 3 beses sa apoy. Hayaan itong masunog ng ligtas sa loob ng 15 minuto. Kahulugan. Sa paniniwalang Pilipino, ang puting kandila ay hindi lang para sa dasal, ito'y nagbubukas ng daan. Nililinis nito ang enerhiya na hindi na para sa iyo at tinatawag ang mga biyayang itinakda para sa iyo. Pagkatapos nito, maaari kang makatanggap ng mga mensahe sa panaginip o maramdaman ang kakaibang katahimikan sa loob mo. Ritual 2, dandy tubig dinenri asin para sa emosyonal na pagpapalaya. Kailangan mo ng isang mangkok ng tubig, isang kurot ng asin, isang kutsara. Ang katotohanang gusto mong sabihin. Paraan. Haluin ang asin sa tubig habang sinasabi. Pinalalaya ko ang takot. Pinalalaya ko ang pagsisisi. Pinalalaya ko ang pagkaantala. Ilagay ang parehong kamay sa ibabaw ng mangkok at banggitin. Kunin niyo ang hindi na para sa aking kaluluwa. Pagkatapos, ibuhos ang tubig sa labas ng bahay o malapit sa puno. Kahulugan. Ang tubig na may asin ay sumisipsip ng enerhiya. Maging ang mga matatanda ay gumagamit nito upang alisin ang malas o bigat sa bahay. Tinutulungan nitong muling mareset ang iyong damdamin, lalo na kung matagal ka nang nakakulong sa parehong sakit o alaala. Ritual 3, denhi 3 ibon para sa pagpapakita o manifestation. Paraan. Sa loob ng susunod na 3 araw, maging mapagmasid sa mga ibon. Sa tradisyong Pilipino, ang mga ibon ay mga mensahero, tagapagdala ng pagbabago. Kung makakita ka ng isang puting ibon, may darating na panibagong simula. Kung 2 ibon ang magkasabay na lilipad, muling inaayon sa iyo ang pag-ibig. May kasabihang Pilipino, ang tunay na lakas, tahimik. At marahil, iyon ang dahilan kung bakit ikaw ang pinili ng universo. Hindi dahil ikaw ang pinakamaingay, kundi dahil ikaw ang handa. Handang mabasag. Handang maging tapat sa sarili. Handang bitawan ang lahat ng hindi na nakaayon sa iyong banal na landas. Hindi ka pinarurusahan. Itinanim ka. At ngayon, tulad ng kawayan na ilang taon munang nagtatago ng mga ugat bago biglang sumibol. Ang iyong kaluluwa ay handa ng bumangon, mabilis, buo, at malaya. Kung ginawa mo ang mga ritual, kung naramdaman mo ang mensaheng ito kahit kaunti lang, may nagbago na. Maaaring hindi mo pa nakikita ang kabuwang biyaya. Ngunit kumikilos na ito. Paparating na. At ito ay para sa iyo. Tandaan mo ito. Ang pagbagsak ay kinailangan. Ang katahimikan ay banal. Ang propesya ay personal. At ang muling pagsilang ay nangyayari ngayon habang humihinga ka. Kaya lumakad kang iba ngayon. Magaan. May tiwala. Kaibiganin ang iyong mga gabay. Magsindi ng kandila hindi lang para sa dasal, kundi para sa kapangyarihan. At kapag dumating ang mga senyales, ang mga ibon, ang kumikislap na apoy, ang panaginip na paulit-ulit, huwag mo silang baliwalain. Sila ang mga banal na nagpapaalala na hindi ka kailanman nag-iisa. Mula sa sandaling ito, naway bawat luha ay maging binhi. Naway bawat pagkawala ay lumikha ng puwang para sa mga himala. At naway tuluyan mong maunawaan. Ang propesyang kinatatakutan mo noon ay hindi kailanman ang iyong katapusan. Ito ang iyong pagkagising. At ikaw, magandang kaluluwa, ay muling bumabangon. Iginagalang ng daigdig ng mga espiritu ang iyong landas. Kasama mong naglalakad ang iyong mga ninuno. Narinig na ng universo ang iyong pangalan.
Ito ang iyong senyales. Ito ang iyong panahon. At ito, ang iyong muling pagsilang.